Alam mo ba na hindi pare-pareho ang pakikitungo ng Diyos sa mga handog sa Kanya? Kung nais mo yang maintindihan pa, dito sa Morning Devo, ako po si Pastor Millet, kasama ko si Pastor Edwin. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Magandang araw mga ka-Morning Devo, narito ulit tayo upang ipagpatuloy po natin ang ating pong pinag-aaralan patungkol po sa pananampalataya. At katulad nga po ng nabanggit natin, ang ating pong focus ngayon ay mga iba't ibang tao ng Diyos na lumakad ayon sa pananampalataya. Isang magandang pag-aaral ito sapagkat nakikita po natin kung paano po sila nagbibigay ng ehemplo sa kanilang paglakad bilang isang mananampalataya. At this point in time, Pastor Millet, ay ating pagtutuunan ng pansin ang isang Bible character sa Bible. Isa siya sa maaring kilala na natin, ngunit medyo dapat nating tignan ng pansin kung ano pa yung kanyang ginawa na napasama siya doon sa Hall of Faith. Ika nga, doon sa Hebrews chapter 11. So, basahin ko muna ito, no? Anong pangalan niya? Yeah, ito nga, babasahin natin. Ang pangalan niya ay si Abel, okay? Hebrews chapter 11, verse 4. Dahil sa pananampalataya, nag-alay si Abel ng mas mabuting handog kaysa kay Cain. At dahil sa pananampalataya niya, itinuring siyang matuwid ng Diyos dahil tinanggap ng Diyos ang handog niya. Kaya't kahit patay na si Abel, may itinuturo pa rin siya sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya niya. At dito nga po sa Genesis chapter 4, verse 1 to 4, ito po yung talagang tala ng nangyari. Verse 1, pagkatapos noon, sumiping si Adan sa asawa niyang si Eva at nagbuntis ito. Nang manganak si Eva, sinabi niya, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon. Kaya Cain ang ipinangalan ko sa kanya. At muling nanganak si Eva ng lalaki at Abel ang ipinangalan niya. Nung lumaki na sila, si Abel ay naging pastol ng mga tupa at ng kambing, at si Cain naman ay naging magsasaka. Isang araw naghandog si Cain sa Panginoon na galing sa ani niya, at si Abel naman ang kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop. Kinatay ito at inihandog sa Diyos ang pinakamagandang bahagi. Natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito. Ayun. So, Pastor Millet, ito ay magandang point of character din, no? Na ating pag-aaralan ngayon. Katulad nga ng nabanggit natin kanina, na yung mga tao ng Diyos sa kanilang paglakad, sa kanilang pananampalataya ay isang point of example sa atin. Yes. So ano makikita ba natin dito sa buhay ni Abel na lumakad ayon sa pananampalataya? Sa pananampalataya, okay. So nakikita natin sa scenario na may magkapatid at may loobin sila pareho na maghandog sa Diyos. Yung isa, sabi nila, is out of vegetables, mga gulay, mga pananim. Farmer siya, no? Farmer kasi si Cain. Tapos si Abel ay isang nag-aalaga ng tupa. And then, nakita natin sa mga talatang binasa natin na magkaiba ang hain. Oo. And then, at magkaiba rin yung response ng Panginoon. No? Hindi kinalugdan ng Diyos yung hain ni Cain. At kinalugdan ng Diyos ang hain ni Abel. Ang handog. So, and then maraming mga nag-aaral ng salita ng Diyos na bakit kaya hindi nalugod ang Panginoon sa hain ni Cain? Bakit hindi ba nalugod ang Diyos sa hain ni Abel? No? At maraming mga theorists ang nagsabi, siguro dahil nga, sinus ni Abel ang best quality ng hain. Na pwedeng ganon, no? Pwedeng ganon. Yun ay bunga na rin ng kanyang pananampalataya na naghain siya ng best. Pero siyempre, kung anuhin mo, pwede, hindi ba, ano kaya yun? May favoritism ba ang Panginoon? O kaya may mga nagsasabi na kaya tinanggap yung handog ni Abel dahil ito ay hayop, at kinatay, samantalang si Cain ay vegetable lang. So, vegetarian siya, no? O mga pananim lang. Pero hindi po yun ang nagiging dahilan, mga ka-Morning Devo, kung bakit hindi tinanggap ng Diyos ang handog ni Cain.
Dahil siyempre kahit na ano ang ihandog natin sa Panginoon, May isang factor may isang factor oo, na sa puso ni Abel ang oo, wala kay Cain. Yun. na hinahanap ang Diyos. Hindi din sa uri ng handog, hindi din sa kung ano man ang inihahandog natin, kundi merong hinahanap ang Diyos sa handog na yon, at kung bakit tinalugdan niya si Abel at hindi tinanggap yung kay Cain. At sinabi mismo ng banal na kasulatan. Yeah, Oo. malinaw. No? Malinaw yon. Hebrews chapter 11. Kung ano po yung dahilan. Ano po yung dahilan doon? Dahil sa pananampalataya. Ayan. Nag-alay si Abel ng mas mabuting handog kaysa sa kay Cain. Ayan. So yun ang pinaka-main factor kung bakit tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel dahil sa handog niya ng may pananampalataya. At isang mahalagang katotohanan nito na dapat din nating maintindihan, matutunan, sapagkat maaring lahat tayo bilang mga mananampalataya, nagbibigay naman ako sa Panginoon. No? Naghahandog ako, at maaring yung paghahandog mo, hindi lang naman pananalapi. Maaring ang yung oras, talento, yung paglilingkod mo sa Panginoon. Pero merong tinitingnan ang Panginoon sa iyong akto or sa iyong paggawa. At ito ay pananampalataya. Yan. Pagtitiwala sa Diyos. Ayun. Kaya nga, yun nga ang magandang pag-aralan din natin. Ano nga bang ibig sabihin kapag ikaw ay nagbibigay ng may pananampalataya? Wow, that's a good Oo. one. That's a good one. Dahil nga, lahat naman ay nagbibigay. Alam nyo po, lahat ay nagbibigay, nag-aabuloy, nagdo-donate sa simbahan, mga ganyan, Pero Dahil maaring gusto nilang bilhin yung pabor ng Diyos. yun, yung mga ganun nga. So may kanya-kanyang motibo yun eh. Isang magandang example na alala ko nga noon, ang ating Panginoong Yesus, nung nandun siya sa templo at nag-observe siya. Alam mo, nag-observe ang Panginoon at nanonood ang Panginoon sa ating pagbibigay. Mga kapatid, nakikita ng Diyos kung paano tayo nagbibigay at kung ano ang ating motibo sa pagbibigay. So, during that time nga, ang ating Panginoong Yesus, nag-observe siya during the offering. So, may nakita siya, may isang mayaman na talagang sako-sako kung nagbigay. Di ba? Dami ang kanyang ibinigay. Kaya lang, yun nga, yung kanyang pagbibigay, talagang gusto niya lang magbigay. Out of surplus. Out of surplus, no? Pero itong isang babaeng balo na nagbigay, ay ibinigay niya yung kahit isang ilang mites ba yung tawag ng mite o mga kumbaga kusing, mga kusing lang yung naibigay niya. At ang tanong nga ng ating Panginoon sa mga disciples, sino nga ba ang talagang nagbigay doon? At yun nga, in-explain ng ating Panginoong Jesus na talaga ang tunay na nagbigay doon ay yung babaeng balo. Mas dakila ang pagbibigay. Dahil nga, yung sa kanyang pagbibigay, nagbigay siya out of her life. Yun na lamang ang kanyang buhay. Di ba? Ganon din po, ang pagbibigay po ay dapat ito'y pagbibigay ng may pananampalataya. Na hindi dahil sobra-sobra yung ibinigay mo or tira-tira yung ibinigay mo, kundi nagbibigay ka dahil ito ay isang pagpapakita ng pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. At talagang ang pananampalataya, kalugod-lugod sa Diyos. At kapag nalulugod ang Panginoon, ang ibig sabihin, yung inaayunan ng Diyos, naluluwalhati ang Diyos, nasisiyahan ang Panginoon. At dahil dyan, napapatunayan natin na talagang yung quality ng Panginoon sa kanyang mga anak ay ang ating pagtitiwala sa Kanya. Yes. Isang magandang example pa rin dyan, patungkol sa pagbibigay. Kasi nga, ating iniintindi yung paghahandog ng may pananampalataya Kapag tayo po ay naghandog ng may pananampalataya, isang magandang illustration din po dyan na binanggit ni Apostol Pablo sa 2 Korinto Kapitulo 8. Yes, chapter 8. Yung mga Macedonian, na nabanggit ni Apostol Pablo, na kahit na sila ay mahirap, at out of their poverty, ay nag-overflow yung kanilang generosity. Paano nangyari yon?
dahil nga ang kanilang pagbibigay ay pagbibigay ayon sa pananampalataya. Hindi base sa kanyang kalagayang pinansyal. Oo. And Ay, actually, ang salita doon ay talagang inaano nila si kaya Apostle Paul, tanggapin mo ng aming nagmamakaawa kaloob. sila Oh, kasi yan, siyempre diba? siguro si Apostol Pablo parang wag na kayo magbigay para sa inyo na yan. Yan ay kayo'y mahirap na, no? So parang nagmamakaawa tuloy yung mga hindi, tanggapin nyo ito. Sapagkat ang kanilang pagbibigay ay hindi dahil sa may kailangan sila, kundi ang kanilang pagbibigay ay dahil ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Alam niyo po, ito po yung napakagandang ilustrasyon ng pagbibigay ng may pananampalataya. Kapag ikaw ay nagbigay, hindi dahil meron kang gustong bayaran o meron kang gustong kuning pabor, no? Kapag ikaw ay nagbigay, it is out of the overflow na ang iyong puso ay ibinigay mo na sa Panginoon. Ipinagkatiwala mo na ang iyong buhay sa Panginoon. Na siya naman talaga. Hindi lang yung tinatangan mo ng kayamanan ang iyong buhay, kundi ang Diyos mismo ang iyong buhay. Hindi yung Hindi kung ano yung mayroon ka at kung ano yung kumbaga makukuha mo ayon doon sa pagbibigay mo. Bagamat of course, mayroong bunga talaga. Nagpapala. May bunga talaga ang nagtatanim. Pag tayo ay nagtapat sa Panginoon, nagbigay tayo ng ating ikapo, ng ating handog sa Panginoon, yan ay sistema ng ekonomiya ng Diyos na tayo ay pagpapalain niya. Pero higit pa doon, mga kapatid, yung pagbibigay ay pagbibigay dahil nagtitiwala ka sa Panginoon. Praise God. Pagbibigay, naghahandog ka dahil kinikilala mo ang Diyos bilang iyong provider at naging tapat naging tapat ang Panginoon sa iyo. Kaya naman dapat nating bigyan ng pansin na ang paghahandog. Kaya nga po si Cain ay hindi kinalugdan ang kanyang paghahandog. Hindi dahil sa kung ano yung kanyang inihandog, kundi kung anong uri ang kanyang puso Sa kanyang paghahandog. sa kanyang paghahandog. Yes, that's right. At mga kapatid, nawa sa ating paglakad sa pananampalataya, balikan ko ulit, Pastora Milet, yung hindi ko makalimutan kasi itong ilustrasyon ng mga Macedonian believers. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, gusto kong maintindihan nyo kung ano yung grace ng mga taga-Macedonia, no? So, ibig sabihin, sa pagbibigay, mayroon palang biyaya, may grace ka pala doon sa pagbibigay, na ang kanilang pagbibigay ay out of the abundance of their heart, no? Yun ang biyaya ng Panginoon sa kanila. At gayon din, sabi niya sa mga taga-Corinthians ni Apostol Pablo, dapat ganun din, kung paano kayo lumalago sa inyong paniniwala, sa inyong pagkaalam patungkol sa salita ng Diyos, ganun din, mag-grow kayo sa maturity patungkol sa pagbibigay. Pagiging generous. Oo. At ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng may pananampalataya. Amen. So kapag ikay nagbibigay ng may pananampalataya, unang-una, kinikilala mo ang Diyos na siya nagbigay ng lahat. Pangalawa, na ino-honor mo siya doon sa pagbibigay mo. Siya ang dapat mapapurihan. Balikan natin yung verse patungkol sa kay Abel, na siyang nagbigay sa atin ng magandang kumbaga example of yung faith in offering or in giving. Sabi sa verse 4, dahil sa pananampalataya, nag-alay si Abel ng mas mabuting handog kaysa kay Cain. At dahil sa pananampalataya pananampalataya niya, itinuring siyang matuwid ng Diyos dahil tinanggap ng Diyos ang kanyang handog. So talagang pananampalataya ang tinitignan ng Panginoon sa atin, at kung paano tayo nagtitiwala sa Kanya. Kaya kahit patay na si Abel, ang sabi rito, may tinuturo pa rin siya sa atin sa mamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya yun yung pangatlong katotohanan na gusto nating bigyan din ng diin. Na ang iyong pananampalataya, yung akto ng iyong pagbibigay, paglilingkod sa Diyos, ayon sa pananampalataya, ay nagtuturo even sa mga susunod na henerasyon. Ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang mga tao sa ating paligid. Ang halimbawang ito, ay talagang magsasalita ng malinaw na as we exemplify yung
buhay ng pananampalataya na nagbubunga ng paghahandog sa Diyos. Yung pagbibigay. Yung pagiging generous. Ito ay from one generation to another generation, ini-impart natin, ibinabahagi natin. Nagtuturo tayo, no? Ng isang napakagandang halimbawa. Yeah. Ang generosity ay nanggagaling sa, yun nga po, doon sa overflow ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Pananampalataya na kung saan ang Diyos ang pinagmulan. Ang Diyos ang pinagmulan. Ng iyong kayamanan, ng iyong kakayanan, ng iyong oras. At inihahandog mo ito sa Kanya dahil kinilala mo siya. Saka gusto ko rin banggitin, Pastora Milet, no, na ang pagbibigay at ang paghahandog sa Panginoon ay hindi lamang ito nasusukat sa pera. Totoo yun. No? Sabi nga natin, actually, ang isang offering na hindi magkasya sa offering envelope ay yung buhay mismo. Di ba? Pwede kang magbigay kasi out of your pera, out of your material things, pero hindi mo pala na iaalay pa ang yung buhay sa Panginoon. So, napaka-importante na kung talagang gusto nating matutunan ang isang uri ng pagbibigay na napi-please ang Panginoon, ito ay ang pagbibigay ng iyong buhay mismo. At kapag sinabi kong pagbibigay ng iyong buhay mismo, nagtitiwala ka sa Panginoon. Ino-offer mo yung sarili sa Panginoon. Ang commitment mo nasa Panginoon. At mawalan man minsan at may mga pagkakataon na tayo ay mawalan ng it's either position o nagkukulang ng finances or ng mga material things, pero sa iyong puso hindi ka natitigatig or hindi ka nasishake or hindi ka nadidiscourage dahil alam mo na ang Diyos mismo ang iyong inheritance. Amen. Ang Panginoon mismo ang inyong inheritance. So sa buhay po ni Abel, nais po naming patuloy na linawin sa inyo, hindi dahil si Cain ay nagbigay ng gulay o ng mga kung ano man yung kanyang pananim, kundi pwede kasing maghandog si Cain, okay? Pero hindi niya ginawa ito out of faith. Dapat gawin natin ito out of faith. Diba? Praise God. Kaya ang ating aplikasyon, bukod doon sa ating mga natutunan na is patuloy tayong maghandog sa Diyos ng may pananampalataya. Yan. Kaya kapatid, no, sa iyong paghandog ng iyong buhay, ng iyong panahon, ng iyong kakayanan, talento, pananalapi, mga kaloob, gawin mo to ng may pagtitiwala sa Diyos. Hindi yung nagkakaloob ka ng may takot, o kaya na-pressure ka dahil nakikita ng ibang tao, nakikita ng ibang tao, and then, o kaya, sabi nga, gusto mo kasing bayaran yung pabor ng Diyos na hinihingi mo sa Kanya. Pag nagkaloob ako, mas didinggin ng Diyos yung aking panalangin. Hindi ganon. Kung hindi, dahil may tiwala ka sa Diyos na siya ang pinagmulan ng kayamanan, at napakagandang balita, dahil sa pananampalataya mo sa Kanya, nalulugod siya. Katanggap-tanggap sa Diyos ang kaloob na mayroong pananampalataya. Of course, pangalawa, tanggapin mo yung pagpapala ng Diyos, no, sa ating handog sa Kanya ayon sa iyong pananampalataya. Ibig sabihin, sa iyong pagbibigay sa Kanya at nagtiwala ka sa Kanya, alam mo rin naman sa puso mong hindi mo kayang lamangan ng Diyos sa pagbibigay. Ang ibig sabihin, talagang malaki pa rin ang harvest kesa doon sa iyong seed na ipinunla. Pero ang tiwala mo, hindi lang doon sa harvest, kundi doon sa Diyos, no, ng harvest, no, na pinagmumulan ng lahat to. So, napakagandang paalala lahat sa atin yan na talagang yung sentro ng ating pagtitiwala, no, ng ating pagtuon, ng ating pananampalataya ay ang Diyos mismo. Yan. Amen. At speaking of paghahandog, muli, katulad ng nabanggit ko kanina, ang unang-una na dapat po nating ihandog ay ang ating sarili sa Panginoon. Amen. Kaya naman, nais ko rin kunin na itong mga oras na ito na kung kayo po na nanonood or nakikinig sa Morning Devo and it is your first time ngayon at napag-aralan po natin nga itong patungkol sa paghahandog. Ang simulain ng lahat ay ang paghahandog ng iyong buhay sa Panginoon. Ang pagbubukas ng iyong puso at pagkukumit sa Kanya
na siya ang maging Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At ang sabi nga ng banal na kasulatan, kung sasambitin ng ating bibig at paniniwalaan ng ating puso na si Jesus ang Panginoon, tayo maliligtas. Yun lamang po ang simulain talaga ng tunay na paghahandog. Yung hayaan natin na si Jesus ang maging Panginoon ng buhay natin. At tanggapin natin ang kanyang biyaya ng pagpapatawad at kaligtasan at buhay na walang hanggan, sapagkat yan po ang nais ng Panginoon sa atin, na makilala natin siya at ating maranasan kung ano yung nais niyang ibigay sa atin. At yung nais niyang ibigay sa atin ay isang bagong buhay. Amen. Pero handa ba tayong magbigay sa Kanya? Handa ba nating buksan ang ating puso at ihandog ang ating buhay sa Kanya? So kung nais mong tanggapin ang ating Panginoong Jesus, mga oras na ito, mananalangin tayo at gawin mong isang personal na panalangin itong panalangin ito. Isang panalangin ng pagtanggap. At kung nais mo yan, sumabay ka sa akin sa panalangin ito at sabihin mo, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita maging Panginoon ng aking buhay. Inihahandog ko sa iyo ang buhay ko ngayon. Salamat sa bagong buhay at sa biyaya na aking pong tinatanggap ngayon na nanggagaling sa inyo. Salamat po, O Diyos, sa iyong pagpapala at biyaya sa akin. At ngayong araw na ito, ako'y maglilingkod at ako'y susunod sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen at amen. Siya, Pastora. At tayo naman, mga kapwa mananampalataya, ipanalangin din naman natin, katulad ni Abel. Ang Diyos ang nagbibigay kung ano yung ating ihandog. So ipanalangin natin na patuloy tayong pagyamanin ng Panginoon. Bigyan niya tayo ng mga hain na pwede nating ihandog sa Diyos. At ipanalangin natin, ang ating mga buhay ay maging handog din na buhay sa ating Panginoon. Panalangin po tayo. Aming Diyos, salamat po sa aking mga kapatiran na ngayon ay nagtitiwala at nananalangin sa inyo. At salamat na ikaw ang nagkakaloob sa lahat ng aming pangailangan. At hindi lang aming pangailangan, kung hindi ikaw din na naghahandog ng mga binhi na kung saan ay amin pong iaalay sa inyo. Yun ang pong aming mga tithes and offerings. Yun pong mga paglilingkod namin ng aming oras, mga talento po namin. Aming Diyos, ang panalangin ko po, pagpalain nyo at pagyamanin mo ang bawat isa sa amin. Hindi po kami mauubusan ng mga binhi na iaalay namin sa inyo. At salamat dahil sa pananampalataya, kami ay patuloy, Panginoong, magbibigay. Para sa iyong gawain, para sa iyong mga naisin, Panginoon, na kung saan palalawakin na mas marami pa ang makakilala sa inyo, makarinig ng mabuting balita dahil sa pamamagitan ng aming mga handog. Panginoon, nagpapatuloy ang iyong ministry. Papatuloy, Panginoon, ang pagpapalawak na kung saan marami pa ang makakakilala sa inyo. Amen. Pagpalain mo ang aming mga kapatid, Panginoon, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga pinagkakakitaan at pinagtatrabahuhan. At yung bawat kapatiran na naghahanap ng trabaho po, salamat sa pangalan mo, Panginoong Hesus, kami nananampalatayang ipagkakalubong po ito sa aming kapatid. Salamat po, aming Ama, sapagkat ang buhay namin ay sa iyo. At kami magpapatuloy, Panginoon, na sa aming pagkakaloob sa inyo, malulugod ka dahil gagawin namin ito sa bawat panahon ng may pananampalataya. Amen. Pinupuri ka po namin sapagkat ang kalakasan, katatagan, Panginoon, at ang kabuuan, sa iyo po nagmumula. Purihin ka, O Diyos. Mga walang hanggang papuri ang aming inihahandog sa inyo, sapagkat kahit kailanman, hindi niyo po kami iniiwan, hindi niyo po kami pinababayaan. Ang lahat ng aming pangailangan, O Diyos, ikaw po ang nagkaloob at patuloy pang magkakaloob. Kaya ang aming puso ay nakaposisyon sa pagtitiwala, pananampalataya at pagkilala sa inyo. Purihin ka, O Diyos, ang Diyos na buhay at makapangyarihan. Sa iyo lamang po ang papuri. Sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagsasabi ng amen. 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 Well, nagpapasalamat po tayo sa bawat isa, mga ka-Morning Devo, sa inyo pong patuloy na pagtangkilik sa ating pong pag-aaral ng kanyang mga salita. At nawa po ay
nakakatulong ito ng malaki sa inyong spiritual journey. Gayon din, maganda po na i-share nyo po ito. Alam ko po na naka-live stream po tayo, pero pwede nyo po itong i-share sa inyong mga kamag-anakan. At kung meron man po kayong mga prayer request, pwede nyo isulat sa comment section at kami po ay makikipag-ugnayan sa inyo. Gayon din sa YouTube po, sa New Life Philippines sa YouTube, nandun po ang ating pong playlist ng Morning Devo. So, pwede nyo po yung i-share sa inyong mga kamag-anakan. God bless you po at magkikita ulit tayo sa susunod na episode ng Morning Devo.